Hello everyone at welcome sa isa na namang vlog at ngayong araw ay samahan nyo kaming mamasyal dito sa Seville, isang lungsod na buhay sa kasaysayan, kultura at energy ng mga tao. Mula sa masisigla at crowded street hanggang sa makasaysayang mga building. Sa sentro ng Seville ay maraming makikitang mga kahangahangang pasyalan gaya ng Alcazar Palace, Plaza de España, Seville Cathedral at Giralda Tower ay ilan lang sa mga patunay ng mayamang kasaysayan ng Seville. Pero bukod sa mga gusali, ang Seville ay tungkol sa mga tao. Sa gabi mapapanood ang mga flamenco dancers na puno ng emosyon sa kanilang bawat galaw. Isang tradisyon na nagpapakita ng kaluluwa ng lungsod. Good morning everyone. Quick vlog for today. Papakita ko lang sa inyo very quick ang aming apartment na tinitirahan dito sa Seville. So pagpasok nyo ng pintuan, nandito na kami nakatira sa main street na yan. Yan yung shopping street nila dito, dyan sa labas na yan. At pagpasok mo ng pintuan ay ganito lang siya. Very quick tour. Isang mahabang ganun lang. Lutuan, sink, dining table, maliit na sofa, fridge, cabinet, TV, kama na hindi mo siya queen size, at ito ang kanyang banyo. Yan. So sink, toilet, malaki ang size ng banyo at malaki ang size ng shower. Ayos lang, malinis naman. Ito ang aming tinitirhan dito sa Seville, sa pinaka sentro ng lahat ng bagay. Medyo may kamahalan ng mga apartment dito, especially this season. So, maswerte pa rin kami sa pagkakakuha namin dito. Ang apartment na ito ay around 110 euro something per night. So, tingnan natin dyan sa labas. Papasyal ko kayo ngayon sa mga top attractions na malapit dito sa amin. Itong buong block na ito ay ito yung kanilang shopping center dito at ito yung center of lahat of everything. Dito kami magi-stay for a few days. So, for the meantime, kasi paglabas ng bahay ay puro kapihan na agad at mga shoppingan. So, magkakape muna kami. It's 12 o'clock, late breakfast muna kami, and then mamaya na kami kakain ng dinner. As usual. Sarap ng coffee sa umaga. Ang sarap ng coffee sa kapitbahay namin. Dito naman namin kayo ipapasyal sa isang pinakakilala at pinakasikat at famous na city dito sa southern part ng Spain. Dito ko naman kayo ipapasyal sa city ng Seville. Napakaganda rito. Sinasabi ko sa inyo, kailangan yung pumasyal dito. Napakaraming pasyalan, napaka-busy ng mga streets, napakaganda ng mga structures. At isa ito sa kilalang city dito sa Spain. Itong Seville ay matatagpuan dito sa southern part ng Spain. Dito sa ibabang part siya, malapit sa Morocco. At ito tuwing winter ang pinakamagandang part ng Europe o ng Spain. Kasi dito medyo calmer ang weather. Maaraw, nakikita nyo naman sobrang araw. At ang temperature ay around 18 degrees sa umaga at maabot lang na hanggang 10 to 8 degrees sa gabi. Isa rin itong city na punong-puno ng history at saka ng kultura. So, ngayon ay nandito tayo sa harap ng yung structure na nakikita ninyo sa likod na yan ay yung Cathedral Seville. Nandiyan sa likod dyan. Nandiyan sa likod dyan. Somewhere. O basta nandiyan dyan siya. Ayun. Nandun siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo. So, nandito tayo ngayon. Yan sana yung una namin papasukin at ipapakita sa inyo kasi nandito lang siya sa blocks ng tinitirahan namin. Kaso, nagtingin kami ng ticket online at saka dito ay sold out kasi may schedule yung pagpasok. Too bad, hindi ko mapapakita sa inyo yung loob. Pero ipapakita namin sa inyo itong paligid. Ito ang una nating i-explore, paligid nitong katedral at itong mga kalsada rito. Let's go!
ganda kahit saan ako lumiko, kahit saan kami lumiko. Ang ganda. Alam mo naman yung makukulay ang bahay, magaganda ang mga structure. Paganda talaga. Ang ganda doon, no? Ganda doon sa loob. Galing kami doon sa loob. Hindi pwedeng hindi ninyo ilagay itong Seville sa inyong bucket list. Bakit kamo? Kasi una, ito ay tahanan ng mga historical at mga pinaka-iconic at makasaysayang lugar sa buong mundo. Nandito ang Seville Cathedral, ang pinakamalaking Gothic cathedral sa buong mundo. At ang sikat na La Giraldi, isang dating minaret na ngayon ay kampanaryo na siya ng simbahan. Sa sobrang laki ng katedral ay hindi pwedeng hindi kayo mamangha. Dito rin matatagpuan ang kilalang tao sa buong mundo na si Christopher Columbus. Lalong-lalo kang mamamangha kapag nakita mo na yung puntod ni Christopher Columbus. Yes, nandoon ang puntod ni Christopher Columbus sa loob ng katedral. Dito rin sa Seville, matatagpuan yung famous na Alcazar of Seville. Ito yon. Yan. Diyan sa loob. At papasukin natin yan. Yan yung isang royal palace na napakaganda ng Moorish architecture. Napaka-intricate ng mga details ng mga architecture at ang malalagong mga puno at saka halaman dito sa garden. Napakaganda ng garden sa loob. So papasukin natin siya at ito ang papakita namin sa inyo naman. Tingnan nyo. Grabe, ang laking gum tree niya. Laki, grabe. Napakaganda nitong gardens, nitong Alcazar na to. Lalo-lalo na kung sa spring ka magpupunta rito. Ngayon ay medyo brown, may mga brown na leaves kasi winter. Pero interesting itong lugar na ito. Kasi kung nanonood kayo ng Game of Thrones, kung napanood ninyo yung Game of Thrones, ay isa itong lugar na ito sa pinagkunan ng eksena ng Game of Thrones. Kaya may excite kayo dito. Ito, yung monument na yan na nasa likuran ko ay isa yan sa monument ni Christopher Columbus dito sa Seville. At makikita nyo doon meron siyang ship. Yan yung nasa galleon, parang galleon siya. At meron pangalan ng kanyang ship doon, yung Fernando. And then sa kabila ay makikita naman yung pangalan ng isa pa niyang ship. Yung isa niyang galleon. Tawag ng mga ship noon galleon na Isabel. So isa yan sa makikita dito sa may Alcaraz Garden. Ganyan. At andito yung Alcaraz Garden. At saka yung Cathedral. Yung Cathedral de Seville. Andito lang din siya sa gilid. At dito lang din sa may Alcazar, Royal Alcazar Garden ay malapit lang dito yun namang kanilang famous plaza na Plaza de España. At yun naman yung Plaza de España na yon ay isa rin yung sa famous dito sa Spain. In-establish yung Plaza de España na yon noong 1929 lang at ginawa yon para sa parang expo, parang World Trade, ganon. And doon naman tayo papasyal. Grabe, tinan nyo. Grandiose, in grande. So isa itong Plaza de España na hindi nyo pwedeng palagpasin pag nagpunta kayo dito sa Seville. Pinaka magandang plaza sa buong Europa. Narinig nyo ako.
Kaya hindi nyo pwedeng hindi nyo puntahan ito pag nandito kayo sa Seville or kung nandito kayo sa Spain. Papakita ko sa inyo kung ano nakikita ko. Ang kalahating bilog na architecture nito ay parang isang obra maestra, parang isang art. Ganun siya kaganda. Ganyan? Ha? Kita niya yan? Parang art. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung mga details niyan. Ano? Daming ganito sa paligid. Tapos tingnan nyo yun. Tapos ang ganda niya mga upuan na yan. Kasi bawat square na ganon ay representation ng mga city ng Spain. So, Albacete, Alicante, Almería, yon, Avila. So, lahat yung mga yan ay city ng Spain. At napakaganda ng mga details dun sa ceiling na yon. You know, tsaka dyan sa loob. Masarap lang mag-relax at magtingin-tingin ng mga tao habang nagpipipols watching. And, syempre, mesmerize ang ganda nitong mga details at saka ng structures. Hindi ko kayang ipakita lahat ng detalye, pero I think na ipakita ko ang karamihan ng part nitong Plaza de España. Kagaya ito. Yan, itong part na to. Yan, napakaganda ng structure, napakaganda. May river dito, man-made river na pwede kang mamangka, na kagaya sa Venice. Marami pang pwedeng gawin dito sa Seville, syempre. Bago matapos itong araw na ito ay hindi ko kayo ipasyal dun sa kanilang kilalang structure dito sa Seville. O mas famous yun kaysa sa Giraldi, sa Cathedral of Seville at dito sa Plaza de España. Yun ang isa sa pinakamaganda dito kasi yun ay isang modern structure at napakaganda niya sa gabi. So doon naman namin kayo papasyal at mamaya yun ang ipapakita ko sa inyo. So for the meantime, maglalakad-lakad muna kami dito sa paligid ng Plaza de España at dito kami mag-uubos ng oras papunta doon sa Metropol Parasol na yon.
ito na yung tinatawag na Metropole Parasol dito sa center ng Seville. Few blocks away lang to, few steps away lang galing sa apartment na tinitira namin. At isa ito sa hindi nyo dapat palagpasin pag napunta kayo dito ng Seville, kasi isa ito sa famous at pinaka-amazing structure dito sa Seville. Ito yon. Sa ibabaw niyan, merong lakaran. Sa isang araw, lalakarin namin yung ibabaw niyan. Papakita ko sa inyo. Sasama ko sa video na ito. Napakaganda ng ibabaw. So, merong panoramic view doon sa ibabaw at merong light show sa ibabaw. Yon. So, yung mga ilaw na nakikita nyo, yan, nag-iba-iba yan ng kulay. Napakalaki at napaka-high-tech nitong structure na ito. I mean, hindi high-tech pero napakaganda. At kung isipin mo na dito sa Seville, isang lumang civilization, tapos biglang may gantong pagkalaki-laking gantong structure. So napakaganda niya kasi nahaluan ng isang modern structure itong lumang city. At pag tinignan mo sa paligid, ganyan o. Tama, mga lumang building, paikot, pag ganon. Yan. At nandito siya sa gitnang-gitna na isang magandang structure na napapalibutan ng mga lumang building. Mga ganyan, napakaganda. Yun lang, hanggang dito na lang at sana ay nagustuhan ninyo ang aking vlog dito sa Seville at sana nagustuhan ninyo yung mga lugar na naipakita ko sa inyo. At kung umabot ka sa part ng video na ito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe kung sa YouTube ka nanonood at follow and keep sharing. Like, comment, share. Yun lang, hanggang dito na lang at remember, life is short, so make the journey worth remembering. See you again next time at sa susunod na city naman tayo. Pang 5 araw na namin to dito. So bukas lilipat na kami ng ibang city.